Kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa paghahayag ng unang sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng unang sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, hindi ko kayo babatin na magandang araw dahil wala pang magandang araw. Ang pagbati ko sa inyo, sana'y magkaroon na ng magandang umaga. Okay? Paano magkakaroon ng magandang umaga? Lahat ng ginagawa nyo, nakikita ng Diyos. Tandaan nyo sibasahin mo. Yung nakikita ng Diyos na yan, diyan kayo nahatulan. Ano nakikita ng Diyos ginagawa nyo? Magpapasimula tayo sa presidente Jeremias Kapitulo 16, talatang 17. Sapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat ng kanilang lakad. Sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. So, nung bumaba nung isang linggo, ano sabi niya? Hindi niya kursunada, hindi nagugustuhan ang kinikilos ng buong sangkatauhan. Yes nga, anong kinikilos sa buong sangkatauhan? Matuwid ba? Puro mali-mali. Lalo na mga kandidato, mayayabang na naman. Mangangako sila. Hindi naman nila nagagawa. Mga abogado, noong panahon ni Marcos, tinigil na yung mga abogado na pagkakatahan ng negosyo. Ito po sa Jeremias 17:9. Jeremias Kapitulo 17, talatang 9. Ang puso ay magdaraya na higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? So, lahat kayo sinungaling, sabi ng Diyos. Lahat kayo tulisan at magnanakaw. Noong 1990s, anong balita sa mga television? Philippines is the most corrupt country in the world. Maniwala kayo dyan? Na lahat kayo ay corrupt. Magmula sa presidente hanggang sa barangay, corrupt. Pati doktor, mga corrupt. Maestra, mga corrupt. Doktor, mga corrupt. Mga ministro, pare, corrupt lahat yan. Lahat ng religion na hindi tapat sa Diyos, corrupt lahat yan. Paano matutuwa ang Diyos sa nakikita ang ginawa nyo? Puro kayo pamimira. Dahil yun na sinabi ni Haring David. Nung tanungin ng mga tao kung saan ang Diyos. Ano sabi ni Haring David? 99:1. 5. Awit Kapitulo 99, talatang 1. Pamagat. Papuri sa Panginoon dahil sa kanyang kahabagan sa Pilipinas. Dapat purihin natin dahil tayo hindi pa lubos na pinapatay. Dahil hindi pa dumating yung sinasabing Big One. Dahil pinipigilan ng mga banal na espiritu ang The Big One. Sino ang banal na espiritu na pumipigil yan? Virgen Maria, Santa Teresita, lahat ng mababae na awa sa inyo na banal ay pumipigil sa mga bagay nito. Sito mo? Ang Panginoon ay maghahari. Manginig ang mga bayan. Siya'y naupo sa mga kerubin. Makilos ang lupa. See? Ano yung makilos? Yun yung dabi ko. Makilos, ibig sabihin, kumilos na kayo para sa ikabubuti ng bayan. Ano mo? Ang Panginoon ay dakila sa Sion, at siya'y mataas na higit sa lahat ng mga bayan. Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan. Siya'y banal. Ang lakas naman ng hari ay umiibig ng kahatulan. Ayan Yung kahatulan na yan, mga nangyari, sunog, aksidente,
sakit, lindol, Baha. bagyo, baha. Yan Pagputok ng bulkan. ang kahatulan na ginagawa ng Diyos. O, sige. Ikaw ay nagtatag ng karampatan. Ikaw ay nagsasagawa ng kahatulan at katuwiran sa Hakob. Ibunyin ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. O, see? Saan ang tungtungan niya? Noong unang panahon, si Moses ang ginagamit niya. At doon sumasamba ang mga tao sa harapan ni Moses sa bundok na Sinai, kasama ang Diyos. Noong panahon ni Jesus, doon sa Jerusalem sila sumasamba at sinasamba nila si Jesus dahil siya ang tungtungan ng Diyos. Ngayon, sa panahon natin, saan nakatungtong ang Diyos na dapat nyo sambahin? Hanapin nyo, dahil yan ang sabi ng Biblia. Hanapin nyo ang Diyos bago dumating ang kakilakilabot na galit niya. Ano yung kakilakilabot? Yan ang sinasabi nyo, gabing buwan. Kakilakilabot yan. Amos, Kapitulo 5, talatang 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. See? Bakit di hanapin ng Diyos? Nandito na sa Pilipinas ang Diyos, tandaan nyo. Dahil umalis na siya sa bundok na Sinai, pumunta sa Jerusalem. Nung umalis ang Diyos sa Jerusalem, saan napunta? Dito na sa Pilipinas. Ang ginamit niya sa Pilipinas ay ang inyong bayaning Dr. Rizal. Anong ginawa niyo kay Dr. Rizal? Pinatay. Pinatay ninyo dahil siya ang pinakamatalinong tao ng panahon niya. Kinakalaban po niyo yung mga paring Priley. O, see? Ba't ayaw niyo yung mga taong banal na tinutungtungan ng Diyos? O, ngayon, sa panahon natin, kanino nakatungtong ang Diyos? Kung sabihin ko sa inyo na ako na, maniwala kayo? Hindi kayo maniwala. Pero lumapit kayo at ipakilala ko siya sa inyo. Dahil yan ang utos niya sa akin. Ipakilala mo ko sa kanila para wala nang may dadalan pa sila sa kanilang kasalanan. Para wala na silang may dadalan pa pag sila'y pinatay ko. Parang gano'n ba? Eh? Kaya bago kayo mamatay, sabi ng Diyos kay Sepanias, hanapin na niyo siya bago dumating ang kakilakilabot na pagpatay ng Diyos. Dahil kilala ko yung mga espiritu na inutusan niya na pumatay. Isang gera, isang sakit, isang bagyo, isang lindol. 4 lang sila. Si Franklin, si Socrates, si Norway, at si Dolores. Yan ang may dala ng pinakamatinding sakuna para kayong masindak. Ito liwa. Sa Panyas, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. O, see? Kay Amos, sinabi niya, kahit na sa mga propeta, sinabi niya yan, na hanapin niyo ang Diyos. Pero walang naniniwala sa mga salita ng Biblia. Dahil kung maharap ninyo ang Diyos, mabubuhay kayo. Yun din ang sinabi ni Haring Solomon. Kawikaan 7:1. Basahin mo natin to yung... Sige, basahin mo muna sa pasangara natin balikan. Kawikaan 7:1. Sinabi rin niya kay Solomon. Sinabi rin niya kay Kristo. Kawikaan, Kapitulo 7, talatang 1. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita, at timpukin mo sa iyo ang aking mga utos. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. O si, utos lang ng Diyos yan, mabubuhay kayo. Ano yung utos ng Diyos? Nandyan sa Ebanghelyo, Biblia. Tandaan nyo So, para hindi maganap itong kakilakilabot ng galit ng Diyos, hanapin na ninyo Diyos. Ito na mo sa supon niya. Zephanias Kapitulo 2, talatang 1. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan,
o bansang walang kahihiyan. O bakit kayo walang hiya? Nilalang lang kayo, hindi nyo hanapin ang Diyos nyo. O, hindi nyo sambahin ang Diyos nyo. Nilalang lang kayo, walang hiya kayo talaga. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumaang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. O see? Ano yung kaamuan? Yung lumalapit sa Diyos, maamo. Yung umaayaw, mailap yan. Hindi maamo. Yung maayaw sa katotohanan, hindi maamo. Pero yung naghahanap ng katotohanan, maamo yan at lumalapit. Tandaan nyo So, kung di kayo lalapit, mailap kayo talaga. Para kayong kusa sa gubat. Para kayong baboy damo na hinantig sa kagubatan. Pag hinantig kayo sa kagubatan, buhay pa kayo. Ganyan ang tao, hahantingin niya ngayon. Papatayin niya ngayon, isa-isa. Dahil hindi niya ginawa yung pagpatay ng panahon ni Noel na laganas, baha. Isa-isa ngayon ang hatol. O, sino ngayon na hatolan isa-isa? Ayan na si Chris Aquino. Hindi maalis-alis yung sakit niya. Dahil hindi siya lumalapit sa Diyos. Sino nilalapit na dyan? Doktor. Mapagaling ba ang doktor yung sakit niya? Walang makapagaling sa sakit niya kundi Diyos lang. Tandaan nyo. Kaya ilapit na niyo siya dito. Kung siya ay talaga mahal ninyo. So, kung mahal nyo kapwa nyo, ituro niyo sila na hanapin na rin ng Diyos para mabuhay kayo. Okay? So, pagkakataon na yan, habang hindi nangyayari yung sinasabi niyong dabigwan, hanapin na ninyo habang may panahon pa. Dahil ako mismo nagsabi sa Diyos na huwag siya munang bababa. Tandaan nyo kagaya na ginawa ko kay panahon ni Gloria, na gibayin niya, malakan niya, na kinaro ng Gloria. Ako umawat doon, tandaan nyo. At dinala niya doon sa Pasipiko, yung lindol. Kaya lang namatay sila doon sa tsunami sa India. So, hindi ko na hinangad ngayon. Pinigilan ko na lang yung pagbaba niya. Huwag muna siyang bababa. At ako naman, ang gagawa ng paraan para makabalik kayo. Sa babagitan lang itong video na ito sa cellphone. Sana magbalik na kayo Hanapin na niyo siya. Nandito sa Malolos, Bulacan. Ito po ba'y pwedeng mangyari kapag bumaba ang dakilang ama? Zacarias Kapitulo 13, talatang 8 hanggang Talaga, 9. magkakaroon na. The big one talaga. Ito po sa 8. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay may hiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay may iwan. See? Yan ang the big one. Dahil sinabi niya mismo sa akin, kung Nagtiktik ang butik kung niya. meron ng matira na one-third na populasyon ng iyong bansa, mananalo na tayo. Siya, hindi nyo. One-third lang matira Paano yung two-third? Mamamatay lahat yan. Gusto niyo yan? Paniwala nyo pare, pag namatay kayo, punta ka sa langit. Huwag kayo maniwala sa mga pare na yan. Mga ulol yan. Nambobola yan. Lahat na namatay na Katoliko, Iglesia ni Cristo, nabiyag na mga kanto, at ako rin nagliligtas. Tandaan nyo, tuwing undas, milyon na kaluluwa ang inililigtas ko. Puro Katoliko, Romano, Iglesia ni Cristo. Kaya walang ginagawa yan, walang nagagawa yung mga misa-misa ninyo, drama-drama ninyo dyan. Wala kayo karapatan na magligtas ng tao. Dahil hindi kayo ang tunay na Iglesia ng Diyos. Ang tunay na Iglesia ng Diyos ay siya yung kinaroonan ng banal na Espiritu. Yan ang sinasamba ni Jesus noong panahon niya. San Juan 4:22 hanggang 24. Dahil si Jesus sumasamba
Kaya tayo pinasasamba rin sa kanyang sinasamba. Kailangan sambahin natin ang Espiritu Santo. Kung saan naroon yung Espiritu ng Diyos, sabi ni Jesus, doon ay may kalayaan. San Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Alright. Kita na. Ang pagsamba, yan ang tinatawag ninyong kulto. Dahil tayo sumasamba, kulto tayo lahat. Anong meaning ng kulto? Form of worship, Kind of worship. Uri ng pananampalataya. pananampalataya. Ano uri pananampalataya sa inyo? Mayroon ba kayong banal na espiritu na ipinangako ng Diyos na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao? Gawa. Tuloy po natin yung ito sa 23, nandito yun. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ano yung katotohanan? Biblia ay katotohanan. Pero ginawa nyo kasinungalingan. Sabi nyo, gawa lang ng tao yan. Gawa nga ng tao. Pero, mensahe ng banal na Espiritu. Okay na. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yan ang dinasal ni Jesus yung panahon niya. San Juan 17:24, na kung saan naroon si Kristo, doon ay may kalayaan. San Juan Kapitulo 17, talatang 24. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumung kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako yung inibig bago natatag ang sanlibutan. Buhay pa siya noon Okay ka na. Ibinigay na ng Diyos sa karapatan na yan, na sino man sumamba kay Jesus, buhay pa siya. Hindi mapahabak, tandaan nyo. So, ngayon, patay na si Jesus. Saan na rin yung Espiritu ni Jesus? Okay. Nandun sa mga mananamba sa Espiritu, kagaya ng mga apostol, nung kausap niya ang apostol, at bumalik siya mula sa langit, pagkamatay lang niya, Matthew 28, yan ang bahagi ng pasyon, namatay ni Jesus, bumalik doon sa mga apostol niya, at ito ang kanyang sinabi. Mateo Kapitulo 28, talatang 18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O see? Saan naroon nga si Kristo? Dahil pangako niya, sumasa inyo akong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung wala sa inyo, punta kayo rito. Dahil linggo-linggo, dito bumababa at binibigyan niya kami ng biyaya na panggamot sa mga tao. Dahil para matuman yung sinabi niya, yung kaluwalhatian na binigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. San Juan 17. Hanapin mo yun. Yung kaluwalhatian na binigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. San Juan Kapitulo 17, talatang 22. At ang kaluwalhatiang saki binigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na isa. O ano yung kaluwalhatian na binigay ng Diyos sa kanya? Yung panggagamot. Manggagamot ba kayo? Kayo mga pare, kayo Iglesia ni Cristo, kayo nga buwang again. Manggagamot ba kayo? Mga pastor, Kung manggagamot kayo, magkaisa na tayo.
Dahil yan ang sabi niya, upang sila'y maging isa. Gaya naman natin na isa. Bakit nagkamahaba tayo? Isa lang naman pala ang Diyos natin. Kung nasa inyo ang Diyos, sinabi ko na sa inyo, ipakilala nyo sa akin at ako'y sasamba. Kung nandyan sa inyo, kung wala, dumito kayo sa akin dahil nandito siya. Iyon ang sinabi niya sa akin. Ipakilala mo ko sa kanya. Kaya pakilala ko siya sa inyo. Basta lumapit kayo dito. At pababayin ko siya para kausapin kayo. Kagaya ng ginawa niya kay Moses. Noong panahon ni Moses, yon ang sinabi niya kay Moses. Deuteronomio 4G. Deuteronomio Kapitulo 4, talatang Gs. Yaw araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb. Nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Get nyo? Kaya lumapit na kayo para iparinig ng Diyos ang tinig niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang tungtungan o medium o propeta na gagamitin. Okay? Ito po kasi sabi rin ni Propeta Moises 4:7, Deuteronomio. Sige. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo tumawag sa Kanya? See? Tawagan mo lang, bababa siya. O kayo, tawag kayo ng tawag, Come Holy Spirit, bumababa. Wala. Kaya kayo mga inutil, lumapit kayo rito at ipakikilala ko ang Diyos sa inyo. Ibigay ko sa inyo buong kung gusto nyo. Dahil hindi ako maramot na kamukha ninyo. Hindi ko susuloy ng Diyos. Dahil tayo lahat ay anak ng Diyos. Kailangan din naman ninyo ang Diyos. Kaya ibibigay ko siya sa inyong buo. Basta lumapit kayo. Okay? At ipakilala ko sa inyo. Ang paglapit ninyo, magdala kayo ng mga third eye. Yung may nakakita sa Espiritu. Dalhin nyo sa lahat dito para matupad yung sinabi ng Biblia. Sa Juan, Kapitulo 4:1. Unang Juan. Dahil sinusuri namin lahat ng Espiritu kung talagang sila'y sa Diyos. Tandaan nyo. Unang Juan Kapitulo 4, talatang 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Sige, marami talagang bulaang propeta. Kaya sinusuri namin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos talaga. Dahil hindi pwede kaming magkamali. Dahil binigay sa amin na biyaya yan para makasuri ng espiritu. Bakit? Dahil ito ang dahilan. Sa ito libro. Dito'y nakikilala ninyong espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Sige, lahat ng relihiyon na magsasabi na si Kristo nasa sangkatauhan na, yun ang laman, ay makadiyos yan. Nandito na nga, sinabi ko sa inyo, nandito na sa Malolos, Bulacan. Ang pinapangaral po nila padating pa lang. Matagal na Second coming dumating. daw, second coming. Matagal na dumating si Kristo. Kamamatay pa lang niya. Matthew 18, 28. Ayun, binasa natin yung kanina. Matagal na, dumating na noon. Hanggang ngayon, hindi na umalis. Pabalik-balik lang sa langit at sa lupa. Basta tawagan mo, babalik siya dito. Bababa siya. At parinig niya ang kanyang tinig. Gusto niyo marinig yung mga revelasyon niya. Ang dami ng revelasyon. Ano nyo para sa inyo lahat yun. Dahil matitigas daw ang ulo nyo. Ano sabi niya? Ang tao parang hayop. O, see? Hayop ba kayo? Tao na kayo eh. Mas matakas kayong uri kaysa hayop. So, kung makinig kayo ng salita ng Diyos, kayo ay magiging tinatawag na born again. Isisilang na kayo.
Hindi na tao, espiritu na. Pag espiritu na kayo, alam na ninyo ang lahat ng bagay ng Diyos. Yan ang mga tinatawag na born spirit. Alam na ang lahat ng mga bagay ng Diyos. Ang banal, ang isang taong isinilang sa espiritu. So, kailangan kayo isilang sa espiritu para makausap nyo lahat ng mga banal na espiritu sa langit. Okay? So, tuloy mo yung sinabi mo. lahat ng tao na nagsasabi na wala pa si Kristo, sinungaling lahat yan. Matagal na si Kristo sa akin. 50 years na. Tandaan nyo, nasa akin yan, kasama kong manggagawat. Wala akong mapagaling na tao kung wala siya. Tandaan nyo yan. At ang bawat espiritong ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating. O ano sinasabi ng Iglesia ni Kristo? Si Kristo ay tao lamang, hindi dapat sambahin. Di binaktawan nyo si Kristo dahil siya ang magdadala na sa atin sa langit. Kaya wag kayong magulimanan, sabi sa San Juan 14. Kung wala siya, wala tayong daan na papunta sa langit. Dahil sinabi niya mismo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya sinabi niya, buhay pa siya. Kung maniwala kayo sa Diyos, maniwala kayo sa akin. Kapitulo 14. Juan, Kapitulo 14, talatang 1. Huwag magulumihanan ng inyong puso. Ano yung magulumihanan? Huwag kayo maguluhan. Maniwala kayo sa akin. Maniwala naman kayo sa Diyos. Dahil siya sinugo ng Diyos, di ba? Siya pa diba? Huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. O bakit? Dahil siya'y propeta, nasugo ng Diyos gaya ni Moses. Kaya si Jesus ay propeta. At siya rin ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Talaga. Kaya magbabalik din tayo sa ganun din larawan, sabi ni Pablo. Dahil yan ang patutuo na sinabi ng Diyos doon sa Henesis 1:26. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at ayon sa ating kalarawan. Kaya sino nilang kawangis nila? Hindi ba si Pablo? Kaya sinabi ni Pablo, magsitulad kayo sa akin, gaya ko naman kay Kristo. Sino tinularan niya? Si Kristo. Dahil si Kristo mismo nagsabi, San Juan 14:12. Ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Ito po sa 11 muna. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kayo magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. O sige, anong ginagawa kasi ni Jesus sa panahon niya na binigay na halimbawa na sinabi ni Pedro? Iniwan tayo ng isang halimbawa. Ito halimbawa na iniwan niya. Matthew 4:23. Matthew Kapitulo 4:23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. So, yan ang ginawa ko. Sa loob ng 50 taon, nilibot ko ang buong Pilipinas. Buong Luzon. Dahil hindi ako pinapunta dyan sa Visayas, Mindanao. Dahil panganib yan. Kaya dito, pinanatili ako dito sa Luzon. At yan ang ginagawa ko. Kung anong ginawa niya, yan din ang ginawa ko. Situloy mo. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria at kanilang dinadal sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman. O sige, nabantog ako sa buong Pilipinas. At ang dami ng pasyente na dumarating sa akin. At pinapagaling ko lahat yan. Yung hindi gumagaling, yun lang mahina ng paniniwala.
Kaya pag dumating kayo rito, dalhin nyo ang inyong pananampalataya para hindi kayo mabigo sa inyong paglapit. Dahil pag malakas ang paniwala nyo, madali lang kayong gagaling. Sabi nyo ha? So, pinakikilala ko na sa inyo ang Diyos na nasa akin, kaya lumapit na kayo sa akin. Gaya na sinabi ni Jesus. Dahil lahat ng lumapit kay Jesus, hindi nabigo. Tandaan nyo, ganon din nangyayari sa akin ngayon. Hindi nabibigo yung lumalapit sa akin. Magtanong kayo sa mga gumaling kung sino. At yan ang magpatuto sa mga ginawa ko. O kung gusto nyo, bigyan ko kayo ng isang tao na magpatuto. Ito po yung sinabi ni Apostol San Pablo, Hebreo Kapitulo 4, talatang 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sino yung luklukan ng biyaya ngayon? Nung panahon niya, siya si Jesus. Ngayon, sa panahon natin, dahil wala na si Jesus, kami na ang luklukan ng biyaya. Tandaan nyo yan. Ito naman po sa Hebreo 10:22. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at maugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Ano yung dalisay na tubig? Yun ang dugo ni Jesucristo, Ebanghelyo. Kaya bago ko kayo gamutin, Ebanghelyon ko muna kayo para maugasan yung masama niyong budhi. Ha? O yung masama niyong ugali. Dahil yan ang inaalis ni Kristo. Dahil kung di kayo magbago, talaga pupugnawin din niya kayo sa ibawang lupa. Dahil yan ang sinabi ng Biblia sa mga bilig ng mga propeta. Dahil kung di kayo magbago sa akin, parurusahan ko kayo na makapitong pa dahil sa inyong makasalanan. Kaya yung mga parusa na yan, naglilipa na sa ating kapanahunan. Kamatayan na maraming tao, aksidente, sunog, baha, lindol, sakit na hindi mapapagaling ng mga doktor. Dahil yan sinabi niya sa akin, 1990s pa, magpapasapit ako ng sakit na hindi mapapagaling ng mga dalubhasa. Nangyari, ano sakit na hindi mapagaling? Kayo mga doktor. Nararanasan ni Chris Aquino. Yung dengue, Dengvaxia. Ang dami namatay na estudyante sa Dengvaxia. Kaya bang pagalingin ng mga doktor ang mga kinukulam, binabarang, nanununo, naengkanto? Kanina lang, may pasyente akong pilay, operahin daw sa puso dahil naninig ang puso niya sa sakit ng pilay. Ayun, hinawakan lang namin, pabalikin namin bukas para maingatan siya. Naghahanda na po ng 500,000 yung asawa. Naghahanda sila ng 500,000 operahin daw ng doktor. Sila mag-asawa na isang araw, siya may sakit. Masakit yung likod niya. Hinilot namin. Gumaling. Kaya tinawag niya asawa niya. Ayan, dalawa na sila. Sana, ganyan kayo lahat lumapit kayo, nakagani sinabi na Pablo, lumapit kayong may pagkakatiwala sa amin para makasumpong kayo ng biyaya para makatulong sa inyong mga problema sa buhay. Okay? Yung mga suliran ninyo sakit, madali lang dito, tandaan nyo. Walang sakit na hindi mapagaling ng doktor. Ulcer man, cancer man, ano mang klaseng sakit. Walang imposible sa Diyos. Tandaan nyo. Dahil lahat ng uri na sakit, pinagagaling niya. At kami ang ginagamit niya sa ating panahon. Alright? So, ito ang sinasabi ko sa inyo. Pampagising lang sa inyo dahil kayo, wala kayong paniwala. Araw-araw nagpe-Facebook ako, pare-pareho lang sinasabi ko. Dahil yan ang gusto ng Diyos, ulit-ulitin ko yung sinasabi ko. Para wala akong kasalanan sa inyo. Tandaan nyo nasa Jeremia, Ezekiel 3:17, 18. Kung hindi ko sabihin ni mga ito, sa inyo, ako ang may kasalanan. Ezekiel Kapitulo 3, talatang 18. Pagka aking sinabi sa masama na ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Kayo ay mamamatay na.
Ulitin ko, pagka aking sinabi sa masama, kayo ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan sila, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. See? Para wala akong pananagutan, salitain ko lahat ng pasya ng Diyos para wala na akong kasalanan sa dugo ng sino ang patayin ng Diyos. Tanda nyo dahil tayo makasalanan, papatayin lahat ng Diyos. Pero kung magsisi ka, magbalik loob ka sa Diyos, bubuhay ka na. Yan ang pangako niya kay Isaias 1:18 hanggang sa 19, diretso. Isaias Kapitulo 1. Kaya na makapal pa sa mukha nyo kasalanan nyo, patatawarin niya kayo dahil yan ang tungkol ni si Kristo, mapagpatawad ng kasalanan. Kaya tinubos niya kasalanan sa katawan dahil pinatawad niya ang buong sa katawan. Ngayon, yung pagbabalik niya, yan ang kanyang paghiganti sa hindi tumatalima sa kanyang ebanghelyo. Okay? Isaias Kapitulo 3, Kapitulo 1, talatang 18 hanggang 20. Magsiparito kayo ngayon na tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan na maging tila mapula ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula ay magiging parang balahibo ng tupa. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at maghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak, O see? sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Kaya si Jesus mismo nakahanda na dito. Sinabi niya sa akin, tawagin mo sila. Handa akong maglingkod sa kanila. Basta magsisilang sila. Patatawarin ko sila lahat. Kahit na makapalpa sa mukha nyo daw kasalanan nyo, patatawarin kayo. Yan ang ginawa niya kay Pablo, di ba? Si Pablo, mamamatay ng tao. Pinatawad niya, ginawa niyang alagad. Nasa Gawa 9:1. Pakinggan nyo, ang istorya ni Pablo, kung anong ginagawa niya sa iglesia ng Diyos. Pinapatay niya yung mga mananamba sa Espiritu. At sino ngayon na sumalubong sa kanya sa Damasco? Ang Espiritu ni Kristo. Gawa Kapitulo 9. Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng pagbabanta. Si Saulo po, dating pangalan ni San Pablo. Na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan. Ano ginawa niya? Humingi na permit sa gobyerno, maging sa mga pare, para patayin niya ang mga mananamba sa Espiritu. At sino sumalubong sa kanya sa daan ng Damasco? Ito liwa. Maging mga lalaki o mga babae ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya makapasok sa malapit sa Damasco. At pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasob sa lupa. At nakarinig na isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Anong tinig yon? Tinig ng kaluluwa ni Kristo na nagbabantay sa Damasco. Dahil binabantay niya yung mga mananamba sa Damasco. Pinapandubay niya sila. Kaya maliwanag sila ni Pablo sa Roma. Lahat na pinapandubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Ay pinapatay ni Pablo. Binulag niya ngayon si Pablo. At anong tanong niya? Sino ka ba? Ituloy mo. At sinabi niya, sino ka baga? Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Espiritu na si Kristo noon. Patay na.
At yan ang bumulag sa kanya. At ginawa siyang alagad. Sino mo? Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. O so, anong ginawa niya? Nag-mission siya at pinakikilala niya ang hiwaga ng Ebanghelyo ni Kristo na yung pananaba sa Espiritu. Yan ang pinakilala niya dahil ayaw niya sumaba sa Espiritu dahil Katoliko, Romano siya noon. Kaya bandang huli, ano yung tinuturo na niya? Pagsamba sa Espiritu nandun sa Gawa 19:1. Nung namulat siya sa katotohanan, ito na ang ginagawa niya. Ipinakikilala niya ang Espiritu. Gawa Kapitulo 19, talatang 1. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto. Pagkatak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga lagad. Kasi pinag-uusapan ang Diyos na sinasamba ng sangkatauhan. Ito mo. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi! Hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayoy, saan kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. O si, nagbabautismo si Juan, nagbabautismo rin si Jesus. Anong bautismo ni Jesus? Yung pagbuhos ng Espiritu sa lahat ng tao. Pero hindi pinaniwalaan ni Pablo. Kaya, bandang huli, pinaniwalaan na niya at yan na pinakikilala niya. O, kita na, nagbago na si Pablo. Hindi kamukha ng mga Katoliko, Romano. Walang pagbabago. Walang pagsamba sa Espiritu. Puro rebulto. May liligtas ba kayo ng rebulto na yan? Rebulto na yun ang papatay pa sa kanila pag bumagsak sa kanila pag dumating ang the big one. Ang tanong, may ligtas ba kayo? Rebulto na yan? O ang Espiritu ang makapagliligtas? O, yan ang tanong. Sagutin nyo. Yan ang tanong ko sa inyo. Sagutin nyo. Makapagliligtas ba ka rebulto o banal na Espiritu? Anong nagawa yung rebulto na sinasama ni Pablo? Wala siyang nagawa. Kaya ipinakikilala niya bandang huli ang banal na Espiritu. Okay na? Pinaliwanag po yan ni Haring David 115. Sige, basahin. Ito po ang paliwanag ni Haring David. Huwag sa amin, o Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan, dahil sa iyong kagandahang loob, at dahil sa iyong katotohanan. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. O yan ang pinagkakabalan ninyo. Yung Diyos ninyo, kwarta. Ayan, nakulong na si Duterte dahil sa pera. Ayan, masisibag na si Vice President Duterte dahil sa pera. Dahil ang pera, sabi ni Pablo, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nang ninasa na iba, ayan, natuhog, nasinsay sa panampalataya, naiwalay sa panampalataya, at tinuhog na maraming kalumbayan. Yan ang sinabi ni Pablo sa Timoteo, kay Timoteo. Yari ng mga kamay ng mga tao, sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay meron sila, ngunit hindi sila nakakakita. O si, yan ang rebulto. May mata nga. Nakikita ka ba? Kahit na may kamay, magpagamot ka ma. Magpagamot ka nga kung magagaling ka. Pinapairan na rin lang ng mga panyo, tuwalya, towel. Hindi sinasarino yun, mga ingot.
Si Pablo yun. Basahin nyo doon sa pinabasa ko sana ako. Sa 19 ng gawa. Pahiran lang ng panyo ang katawan ni Pablo. Gagaling na may sakit. Nandun. Habang nag-ebanghelyo si Apostol San Pablo at pagka siya pinapawisan, yung mga nagpupunas ng mga panyo, yun, gumagaling talaga. Yun na nga, hindi si Nazareno. Si Nazareno, hawakan mo lang yun, laylayan ng damit niya, gagaling ka. Yan ang Nazareno, laylayan lang ng damit, gagaling ka. Si Pablo, pawis lang, gagaling ka. Okay nga. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakalakad. Ni nagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Bakit yan ang pinagkamalan nyo si Mana Santa? Puro rebulto, rebulto. Maliligtas ba kay rebulto? Yung dilubyo na yung darating na sinasabi Ang mga pari po daming kasi ang buwan. nag-uutos, mga pari. Diyos ba yung pare? Kawawa Ito kayo. po sa kanila sinabi ni Haring David sa 8 po. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. O see? Kaya wala kayong magagawa sa mga pare na yan. Rebulto, lahat ng mga yan. Walang kakayamang gamot. Walang kakayang magligtas ng tao. Puro ngawa lang na yan. Bakit? Pati pastor na Iglesia ni Cristo. Ha? Pastor ng tinatawag na ano yan? Saksi ni Jehovah. Walang magagawa yung mga yan. Ano nangyari sa born again? Yung iba, manggagamot. Pero ano nangyari sa kanila 1985? Nagpapatayan sila dyan sa ibang bansa. Kaya yung mga born again ngayon, yung mga tinatawag na anong tawag doon? Iglesia nila? Basta yun na yun. Wala na. Kaya, wala kayong gagawin kundi sumunod sa Ebanghelyo. Dahil ang Ebanghelyo, sabi ni Pablo, ay siyang kaligtasan ng maraming tao. Roma 1:16. Roma Kapitulo 1 talatang 16. Sapagkat hindi ko'y kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. O, yung panahon niya, sinabi niya, ngayon sa panahon natin, una sa mga espiritista at sa mga ibang relihiyon. Okay na. So, itong banal na espiritu at ang kapangyarihan ng espiritu ay tinatanggap namin tuwing bababa ang Espiritu Santo. Gawa, Kapitulo 1:8, at kami ngayon ang saksi ng Diyos sa buong sangkalupaan. Gawa Kapitulo 1, 8. 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-hulihang hangganan ng lupa. Okay? Kanino manggaling ang biyaya ng pagpapagaling? Sa banal na Espiritu. Tinatanggap namin yan. At kami ngayon naging saksi dahil nakapagaling kami ng maraming sakit. Alam nyo ha, lahat ng karamdaman sa mga tao galing sa banal na Espiritu. Sino kaya ang Espiritu na yan? Kinikilala namin. Siya, si Jesus mismo. Tandaan nyo, pag bumaba siya, kahit hindi siya magpilma, kilala namin na siya na nga. Okay na. Walang kasinungalingan nyo, pawag katotohanan lamang. Kaya lumapit kayo para makabagay kayo ng biyaya ng kalangitan. Okay? Hanggang din na lamang, marami ako sasabihin sa inyo. Ito po yung huling mensahe, galing po ito kay Haring Solomon.
Mga Kawikaan, Kapitulo 1, talatang 22 hanggang 28. Hanggang kailan kayo mga musmos magsisibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay magtatanim sa kaalaman. Magsibali kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang bukong payo, at hindi ninyo din inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya